Hello mga kaibigan, ang inyong tamang usapang may tama ay nakikiisa sa pakikiramay at pakikidalamhati sa buong simbahang Katolika sa buong daigdig sa pagpanaw ng ating Santo Papa Francisco. Si Pope Francis po ay pumanaw noong April 21, 2025 alas 7:35 ng umaga sa Roma. At dumating sa atin ang balita dito sa Pilipinas mga bandang hapon. At natunghayan ng buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas, ang agarang pagtugon sa pagtunog ng mga kampana, sa mga misang inialay, at sa mga nag-umapaw na mensahe ng pakikiramay at pasasalamat sa yumaong Santo Papa. Kaya ito pong ating episode ngayong Easter Wednesday ay aming magiliw na inaalay sa karangalan ng ating yumaong Santo Papang si Francisco. At samahan niyo po kami muli ng inyong mga ang tawag sa atin, samahan niyo muli ang inyong favorite background noise. Grabe, nakakalimot. Oo. Ang hirap pala magseryoso, no? Kailangan somber eh. Pero sige, muli ito yung inyong background noise. Pag-usapan natin sa episode na to, usapang papacy o papasiya, no? Ano ba yung spiritual, yung mga mahalagang pundasyon ng papacy. At the same time, ano ba yung relasyon nito sa mga developments na meron ngayon. So, by the time of this recording, 2 araw matapos pumanaw ni Pope Francis. Kaya muli, ito po si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama. Yun, after Holy Week, after ng intense days, no? Actually, supposedly yung plano po talaga natin, if you can remember dun sa last nating episode, yung usapang Judas, ang plano namin talagang episode for today is usapang Judas din eh. Kasi elections eh. Oo, election. Sana, tama. Parang nabanggit pa natin sa dulo ng episode yun eh. Kaso nga lang, yun nga, sabi nga ni Russell, Easter Monday, no? Alas 7 ng umaga sa Roma, alas 7:30. I think dyan sa Pilipinas ay 1:00 ng hapon ay na-receive nga natin, no, na that our Holy Father Pope Francis has been called, no, to go back to the house of the Father. So we think na it will be a good chance, no, to look back on his memory, and not just on Pope Francis in particular, but also on the paper. Ano nga ba? Papel. Yun, yung papel ng ng Santo Papa sa ating simbahan, sa ating pananampalataya, no? So yan yung ating pag-uusapan today dito sa ating episode, no? Ano nga bang Sel? Anong magiging structure natin ngayon? Kasi meron na po kaming structure kasi nagbagong buhay na kami after ng Pasko. Syempre, Easter tayo eh. New persons na tayo in Christ. Yun nga pala. Maraming bago. Ayun nga pala, so Happy Easter sa ating mga kaibigan, mga minamahal namin tagapakinig sa tamang usapan. Personally, it's a really big shock in the sense na the passing of our Pope, in a way, expected naman siya ng mundo following
the hospitalization and yung life-threatening na medical condition na nangyari sa kanya from February to March, no? But still, no, kahit pala it's also a reality of life siguro, Pads, yung kahit expected mo still hindi pa rin pwedeng hindi ka matitaken by surprise. Especially looking at the 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 recent developments, the recent events. First time niya ulit sumakay sa Pope Mobile nung Easter Sunday, kasi Easter Monday siya namatay. Easter Sunday, nag-ikot pa siya sa Vatican. He delivered his Urbi et Orbi message na mamaya i-ano natin ng konti kung ano yun at bakit important yung Urbi et Orbi. Kasi Pope lang gumagawa nun, by the way. No? Tawag mo dito, eto, pumanaw na siya. Pero ang structure natin, usapan natin anong naganap, pag-usapan na pala natin, yun na yun, no? Noong April 21. No? And reverberate lang natin ng konti kung ano yung sinasabi sa mga balita. No? Malamang nabasa nyo na to sa social media, sa mga major news outlets. Ang daming mga infographics na ginawa na ang gaganda, no? Very helpful, no? What's going to happen. Apparently sa April 26, yung initial ko nabasa nagkaroon na kasi ng tinatawag na general congregations or general meeting ng mga cardinals. Meeting ng cardinals. April 26 daw ang libing ng ating Santo Papa. Then between May 6 and May 11 ang expected na start ng pagsisimula or pagkakaroon conclave, bagong Santo Papa. Ano ba yung conclave, no? Parang isa sa mga gusto kong i-address dito na tanong ano ba yung papacy? 'Di ba? Yun ba ay something na is it a European thing? Parang ganon. And relevant pa rin ba siya after all these years na continually growing na yung society? So that's our first part. And eventually, of course, kailangan nyo naman yung kasama natin, si Father Lennon. So, yung spiritual, theological underpinnings ng papacy, ang highlight naman dito is the necessity of papacy. Yung sa literature, yung primacy ng papacy. Pero yung necessity, bakit kailangan? Kasi apparently, hindi siya magiging Catholic faith kung walang papacy. So there's something in papacy na very important, no? Kaya actually it also serves as a foundation of the faith. So as you can see, may isang church na nag-break away sa Catholic faith at yun yung isa sa mga attacks nila or yung isa sa mga tenets nila to deny the papacy. I believe yung atin, yung IFI yata, no? Then yung Church of England, and tapos may mga sede vacantists pa. So i-address natin ito in passing lang, pang tamang usapan lang. Konting komentaryo sa yun nga, yung mga napapansin lang namin o yung napansin namin nung medyo bata-bata pa kami. So, sige, simulan ko ulit. Yung unang part natin is yung ano ang inaasahan natin mangyayari. So, sa pagkamatay ng Santo Papa, ang isa sa mga pinaka-highlight daw nito ay wawasakin yung singsing. Pero nakita ko kanina, Pads, dun sa photographs parang nakasuot naman siya ng singsing Pero just to share, no, si Pope Francis, interestingly, last year, that was April 2024, siya ay lumagda ng panibagong guidelines and policies sa paglilibing ng Santo Papa. So,
para sa mga bagong tagapakinig namin na napukaw lang nung picture na magandang pagkaka-edit ni Father Lennon. Actually, si Father Lennon nagawa ng mga cover photos natin. Galing, galing. Napaka-rich, literal and figuratively, ng papal burial, no? O papal funeral rites. Kasi before, bago ma-update o ma-revise ni Pope Francis, 3 layers yata, no? Tama ba, Padre? No? So merong matibay na bakal, Tatlo. tapos isang adorned na precious na metal, kasi wala naman yatang gold eh. Dati kasi, nung medieval times, so syempre may gold. Pero silver yata Ano or ata? Zinc. Teka, let me search. Parang may oak, may zinc, tapos may isa pang simple na wood. oo. Kasi parang patunay na ano siya eh. May ganun symbolism, no? Kasi yun nga, yung mga external na symbols ito. Yes. Cypress, lead, and oak. So Sorry. So, reflecting layers of symbolism. Parang alam ko yung pinakauna is his condition as man. Tapos yung pangalawa ay yung his condition as a bishop. Then yung pangatlo ay parang his condition as the Pope, no? As the head of the Universal Church. isa sa powerful symbols na ginagamit dati daw pads, no? And hindi ko alam kung ipagpapatuloy pa ngayon is yung pagwasak sa singsing ng Santo Papa. Kasi dati nga naman, nung lumang panahon, yung singsing kasi ginagamit siya na pang selyo, yung sa dry seal. Ay, wax seal. Sorry. Wax, Yung wax yeah. seal. Oo. Tapos nandun kasi yung coat of arms, so yung symbolism nung kanyang office to make official yung mga documents na magmumula sa kanyang opisina. So sinisira yan to prevent abuse and misuse. Forgery, lalo't nung nitong namatay siya. Nangyari ba to? Hindi kay Pope, no? Pero hindi sa isang Pope. Pero may isang classic na kwento dyan, yung maalala mo pa rin, tinatawag na Ferrante Relics. Ano ba nangyari doon? May isang, I'm not really sure kung cardinal ba siya o bispo o basta ano siya. Alam ko bispo siya eh, no, na head. No? Medyo sikat siya before sa Roma. Pero he's been dead a long time. No? And yet, maraming mga nag-emerge na mga relics daw. Tapos ang nasa selyo, coat of arms niya, tapos yung certificate, pangalan niya. Matagal na siyang patay. Parang ganun. Anyway. Relics lang yun. Imagine kung talagang mga doctrinal documents, di ba? Yan yung iniiwasan noon. So, blessings of people. Well, thankfully at umabot naman, nakahabot. Anyway. So winawasak, no? Inaano nila para yes. symbolism din yun ng end ng ng papacy. Ng kanyang papacy. Actually, yun na yung pinaka-symbolism. Ang isa pang dating meron, ngayon nawala na yung public viewing na mas na-simplify. Tama ba? Ngayon, diretso na siya sa kabaong na paglilibingan niya eh. Dati mayroong raised parang platform. Diba? If you remember yung mga kasing edad natin, naalala niyo kay Pope John Paul II, or recently, although with much less symbolism, yung kay Pope Benedict. Well, ang isang rational naman kasi doon, ang daming tao. Kaya para makita naman kasi sana siya. Yeah. Pero since dahil lahat naman ay makakalapit, so mukhang
yun, isa sa mga improvements yun. According to one, a couple of reports that I've read, Francis intended it to be such kasi, yun nga, to to highlight nga daw yung kanyang pagka-pastol more than yung pagiging important figure ng Pope. Yun naman ang ano doon. Yun naman isa sa mga hindi natin madidinay kasi being a head of the Catholic Church, marami ring hats na sinusuot ng Santo Papa. So ito yung mga pinaka-pangunahing mangyayari. Then kapag lahat ay kukumpirmahin kasi yun ng tinatawag na Papal Chamberlain, yung Camerlengo. No? So actually, yung original title niya siya yung Camerlengo ng Holy Roman Church. No? So lahat ng immediate na day-to-day matters ay kanyang i-address with the help of a small council of cardinals also. And kapag very serious yung matters, kailangan mas magiging collegial yung approach nila sa pag-address. So yung Camerlengo ngayon ay si Cardinal Kevin Farrell ng US. And siya yung una nag-announce. Pero merong formal na announcement na parang nasa loob siya ng prayer service at nangyari na yun sa Rome, kaya nga lumabas na yung mga official photos, initial photos ng pagkamatay ng Francis. And after nun, ini-initiate na ng simbahan yung 9 days. Novem Diales. No? It's a 9 days official days of mourning of the church. No? And universal ito. So for the entire 9 days, the church will mourn the passing of its former Supreme Pontiff. Isa sa mga immediate din na effect nito is yung sa ating mga nagsisimba na, mapapansin ninyo every Eucharistic prayer, pagkatapos itaas ang alak, ang tinapay at ang alak at nagiging katawan at dugo ni Hesus Kristo. Parte nung medyo mahaba-habang dasal na yun ay kasamang binabanggit ang pangalan ng Santo Papa. Pero this time, diretso siya sa pangalan ng obispo. So, sana naman kung may pare din na nakikinig nito, no, at baka hardcore or die-hard fan ni Pope, hindi nyo na po babanggitin kasi deceased na po siya. No? So, part din naman yun ng liturgical rubrics natin. Ito yung mga initial pads na kaganapan. Then yun nga, na-announce na nga na nagkaroon ng meeting, and ang isa sa mga unang in-address ng meeting ng mga cardinals, kailan ang libing. So April 26 daw. Sabado yun. Sana magandang araw birthday yun. Birthday ni Russell. Talaga. Kasi yan. May 6 ba ang start ng conclave, Pads? Actually, hindi ko pa nakikita yung nila eh. Kasi nabasa ko lang, between May 6 and May 11 daw. So, ang assumption ko, after the burial, meron pang period of what? Consultative meetings? Hindi pa magano. Tulad ba to ng impeachment na pwedeng hindi pala forthwith? Ito, teka. Ang sabi is that a papal conclave will be held in Rome in the coming weeks. It must begin no earlier than 16 days after the Pope's passing and no later than 21. Therefore, the earliest the conclave could start is the 6th of May and the latest is the 12th of May. So, between May 6 to May 12. Doon pwede mag-start yung Kasi parang naging decision pa lang ng General Congregation na yan yung funeral pa lang. Wala pa silang
Wala inaano pa na palang date ng definitive. umpisa ng So conclave. yung nabasa pala natin ay analysis ito nung meron kasi tayong guiding policy, yung if I'm not mistaken, it's Universa Dominicis Gregis. Gregis, yan. Diba? Oo. Yan yung The yan yung Apostolic Constitution document. Mm-hmm. ni Pope Saint John Paul II. At ito ay concerning dito nga sa mga Oo, anong specific mangyayari? ano Oo. mangyayari for the conclave. Paano i-celebrate ang conclave? Sinong mga boboto? Mga ganon. So, it's legal document. Okay, so papunta na tayo sa conclave. Pads, kung okay lang, ikaw naman muna dito sa conclave. Ano ang conclave? Bakit tinawag na conclave? And kung pwede mo ring mabanggit dito, Pads, yung mga tinatawag na papabili, yan ba ay simbahan ang nag-appoint, nagpili, o tayo lang, mga tao? Baka nga media lang. No? Para lang klaro sa mga makikinig sa atin, especially mga kaibigan natin, na baka kasi isipin nila yan ay official church tradition. No? So, usapang conclave and what to expect, no? And what's really yung foundational principles. So, conclave comes from the Latin word cum, clave, di ba? Conclave means under or with susi. Keys, yon, under lock. So ang idea nun is that the conclave or the act of electing a pope is more than just a political event. It is actually a spiritual retreat. So, especially nung medieval times, for example, the idea is para maiwasang ma-impluwensyahan ng mga politiko, ng mga secular leaders, princes, mga hari, yung mga cardinals in their decision in their election of the Pope, is that yung mga cardinals ay tinitipon sa isang lugar. Currently, that is the Sistine Chapel. Then, they are locked there. No? Dati, literally na talagang locked sila dun kasi di sila makakalabas dun hanggang sa makaboto sila eh. Pero nowadays, nakakauwi naman sila dun sa hotel, yung Casa Santa Marta actually, kung saan tumira rin si Pope Francis. So, makauwi naman sila, pero wala pa rin sila, bawal ang phones, bawal sila magbigay ng interview sa media para hindi ma-impluwensyahan yung kanilang decision making. Kasi nga, the conclave is a spiritual retreat. You see, the church is not a democracy. And thanks be to God na hindi siya democracy. Kasi kung democracy ang simbahan, tagal na tayong nagka-problema sa mga populist na mga papa. The church functions, yung pagpili natin sa Santa Papa, may elections o yung tinatawag na conclave. But it is the belief of the church na it is the Holy Spirit who chooses the next pope through the votes, the deliberation, the discernment of the cardinal electors dun sa conclave. Ayan, sinong mga pwedeng bumoto sa conclave? Those are cardinals, members of the College of Cardinals. These are bishops. Now, lahat sila ngayon obispo na eh. Pero the origin of the cardinals are actually the patricians of Rome, of the city of Rome. So dati may mga laiko, may mga pari na cardinals din. Pero ngayon, it's very rare. Actually, ayon sa canon law ngayon, yung latest, yung 1986 ba yung Code of Canon Law na latest. Anyways, according sa Code of Canon Law, dapat sila yung obispo. So they are bishops given the title cardinal. Being a cardinal does not mean that you are higher than a bishop
or an archbishop. Hindi siya level of seniority, hindi siya level of office. Being a cardinal is just being someone who works closer with the Pope, and most especially being someone who can vote in a conclave. Now, nung panahon ni Pope Paul VI nung 1970s, 1960s, naglagay siya actually ng cap na 120 lang ang pwedeng bumoto. But currently, there are 138 ata na eligible, no? So, sometimes the popes do not follow yung cap na yun. And also, according nga, nabanggit ni Russell kanina yung University Dominici Gregis, ang may age limit din yung mga voting cardinals. Those are 80 pababa, no? So may mga cardinals tayo, for example, sa Pilipinas like si Cardinal Rosales, si Cardinal Quevedo, they are no longer eligible to vote, no? They can still go to Rome para umattend sa tinatawag na mga general congregations. These are, or general congregation, these are meetings ng mga cardinals before ng conclave, no, to prepare things. For example, nag-meeting na sila kaninang umaga para mag-decide kung kaninang umaga, I mean, ngayong recording. So, Tuesday ng umaga para mag-decide ng date ng funeral. So, yung general congregation sa inyong mga cardinals. So, pwedeng pumatin doon yung mga mas matanda sa 80, no? So, para rin makapag-voice sila ng kanilang opinions. But on the day of the start of the conclave, yun lang mga below 80 ang makakapasok sa Sistine Chapel para magboto, no, magano sa conclave, mag-participate. Ito sabi ni Russell, okay. As of April 21, of the 135 members of the College of Cardinals eligible to vote, 108, that is 80%, were appointed by Francis. Actually, si Pope Francis in his 13 years, no, of pontificate, almost naka-10 ata siya na consistories. Consistories are the acts, no, where the Pope creates, yun kasi talaga yung term, creates, not elevate, creates a new cardinal. So, throughout 10 consistories, almost one every year, almost, no? So, he created 108 cardinals na magpa-participate sa conclave, no? Sa Pilipinas, meron tayong tatlong eligible cardinal electors. We have Cardinal Tagle, we have Cardinal Advincula, and then we have Ambo David. So, we have 3 cardinals. Now, who is eligible to become a pope? According to canon law, any male Catholic, baptized Catholic, can be voted. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging kardinal. In a way, lahat tayo kandidato. No? Sorry, so how did sa ni Russell? Lahat tayo kandidato. Kumbaga, lahat tayong mga binyagan, lalaking katoliko, lahat tayo pwede maging kardinal. Maging papa. However, ang last time na nangyari yon was way back 1400s ata or 1500s, no, na hindi cardinal yung naboto, that they voted someone outside of the College of Cardinals, no. So matagal ng panahon yon, kumbaga. So pero theoretically, any male baptized Catholic can become pope, can be voted the office, no, the Bishop of Rome. So kunwari, kung laiko ka, sabi natin ikaw ay lay minister, no? Tapos naboto ang Santo Papa. Paano yun? Anong mangyayari? So, bago ka maging Santo Papa, i-ordain ka nilang diakono, pari, at obispo. Tapos, tsaka gagawin Santo Papa. Ano lang yun? Theoretical yun kasi tagal lang hindi nangyari yan. Now, within the cardinals, normally, dun lumalabas yung naboboto, no? However, merong tinatawag na
ito yung nabanggit ni Russell, yung mga papabili. Or, in English will be papa balls, no? Mga popa balls na ng mga Cardinals, no? These are favorites, kumbaga, ng mga tao. Ang isip na, ito, pwedeng ito yung maging susunod ng Santo Papa. Actually nga ngayon, dito, pinag-usapan namin kanina ni Russell before the recording. Meron na palang mga betting, may mga betting sites na kung sino raw maging susunod ng Santo Papa. Malaki Oo, raw ang grabe. pustahan. Sign of the times na ba 'to? Parang grabe, like ang garapal naman na pinagpupustahan talaga nila, no? Literal, no? Online gambling platforms. Online gambling, yeah. However, ang problema mo kasi doon, first and foremost, papabilis are not, it's not the church. No, hindi, kasi ito yung gusto ko rin maintindihan ng mga tao eh. The church functions, yung conclave especially, not as a democratic event na mangangampanya ka, may kandidato ka, mayroong mga debate. Hindi eh. Kasi ang mentality natin, okay, may elections. So, dapat merong malinaw na mga kandidato. Kaya ngayon nag-iisip yung mga media ng sino ba tong mga papabili natin? Ito, si Kwan, si Kwan, si Kwan. Pwede silang maging maging papa, kumbaga. Pero, meron niyang kasabihan sa Roma, na papasok ang Santo Papa, lalabas kang kardinal. Which means na karamihan doon sa mga tinatawag na mga papa balls, mga papabili, after, hindi naman sila ang lumalabas na na bagong Santo Papa, no? Kasi nga, again, I want to emphasize na it's the work of the Holy Spirit. It's not just, the Holy Spirit works through the votes of those human beings. Pero, at the end of the day, it's the Holy Spirit who choose the next successor of Saint Peter. Hindi natin pwedeng gamitin yung pangkaraniwan natin. Like, paano tayo, paano natin makikita kung marami bang support ang presidente? Anong mga survey? Itong mga kandidato nila para maging senador, anong mga survey? Hindi ganun hindi ganun nag-function ng simbahan eh. Oo, tsaka talagang literal na ginagawa nilang politicians kasi they're trying to assess and analyze these persons, these cardinals, based on their specific stance on Oo, certain nilalagyan ng political issues. party. Oo, parang, dito yan kasi medyo hindi siya pabor dito. Very supportive siya sa ganito. So, nagkakaroon na ng kulay. Ganito kasi ang kanyang background. Ito ang kanyang ethnicity. Dapat may ganito ng klase na ethnicity para hindi na puro ganito lang ang majority. Something like that. So, things like this, diretsuhin natin. So, dapat galing sa Asia. Dapat galing sa Africa. Kasi grabe, all white, all napaka-white dominated na. Ang pinakamalala pa yung itong si Cardinal ganito ay hindi kasi conservative siya. Yeah. Kasi, di ba? I mean, wag niyo po sanang i-impose yung sarili ninyong ideology dun sa sa pagganti natin ng bagong Santo Papa. Kaya grabe, nakakalungkot lang din kasi even my social media accounts sa aking feed, talagang nalulunod ako sa hindi ko alam kung yung notisya kasi okay lang. Walang kaso doon. At least from time to time, I'm always reminded that he has passed. Pero itong mga analysis, tapos somebody might be the new Pope. Chito Tagle will be the new Pope. But the Holy Spirit... Actually, para sa akin, yun? Bad faith, parang it leaves bad to the mouth na hindi pa natin naililibing si Pope Francis. Nag-uusap na tayo ng That's the point I'm trying to drive Mag-mourn muna tayo, kaya nga may Novem Diales. Novem 9 Diales. Days. 9 days of mourning. Let's just first mourn. When I received the news yesterday, Pads, wala Galing lang trabaho.
patay na pala. Pero we stop. Nanonood ng TV si mama at papa. Patayin mo na TV. We prayed for the repose of the holy the soul of the Holy Father. Pero hanggang doon lang eh. Wala na yung talagang tumigil ang mundo, hindi eh. 'Di ba? So, kapag nag-sink in na sa lahat ng Katoliko, kaya siguro 9 days, at least to give way, to give time for all the faithful. And isa sa mga legacy ni Francis, he hindi lang siya nag-address sa mga faithful, sa mga members, but to all persons of goodwill. At least to give all these persons of goodwill time na mag-sink in sa kanila and makapag-grieve sila sa loss ng isang buhay, ng isang human being, ng isang spiritual leader, ng isang world leader na in his humble ways or grand ways, if you're arguing here, in his ways, In his attempted, ways, yeah. attempted to effect change in our society, not only in the Catholic Church. The Catholic Mhm. So yun, thank you Pads dun sa Conclave and Papa Billy. Ngayon, after the Conclave, kasi during the process, alam naman na natin yun, no? Kailangan kasi 2/3. So 67%. Oh, 2/3, yeah. 2/3 plus 1 eh. Super majority, kumbaga. Oo, super Walang majority. simple majority. Hindi siya 50% plus 1. Talagang 2/3 yung kailangan. Kaya, ito pala, nakalimutan yung banggitin kanina. So, magiging proseso nun, in one day, there will be 4 ballots. No? 4 times silang magbobotohan within the day. So, 2 sa umaga, 2 sa hapon. Kapag ang botohan doon, actually, nandun sila sa Sistine Chapel, and secret balloting yon. So, isusulat mo doon yung iboboto mo. And then, isa-isa kayo by seniority ng pagiging cardinal. So, yung mga una muna yung mga mas matagal ng cardinal. So, hindi by age, seniority ng pagiging cardinal. Ihulog nila yung balota nila. Nakalimutan ko yung may sasabihin pa muna sila parang may prayer muna yan. Tapos hulog nila yung balota nila. And then after, bibilangin loudly in front of everyone yung names, tapos bibilangin. No? Pag hindi nakaabot ng 2/3, the ballots will now be burned. Maglalagay ng special chemical para dun sa chimney. Nakadepende kasi kung anong lalabas sa kulay. Kapag ang lumabas sa kulay ay black, so wala pang naboto. Pag ang lumabas na kulay ay white, ibig sabihin that's the signal for the people na okay, may naboto na. Meanwhile, habang yun yung nakikita ng tao sa labas, sa loob, the Cardinal Dean of the College of Cardinals, no, siya yung head, kumbaga, ng College of Cardinals sa mga cardinal. Ngayon ay siya ay si Cardinal Re. Oo. Si Cardinal Re, who is no longer an elector kasi 93 years old na siya. Kaya hindi ko rin alam kung paano yung magiging mangyari. Pero yung Dean, tatanungin niya ngayon yung tao na naboto, do you accept? No? Do you accept? And pag sinabi niya yes, tatanungin siya ngayon, what name do you choose to be known as? Kasi nga, there is a tradition na when you become Pope, you will assume a new name. Just like the first Pope, St. Peter, was named Simon, and then Jesus said to him, Matthew 13 ata to. Sabi niya, you, Simon, son of John, you are Peter, and upon this rock I will build my church. No? Sorry, that's Matthew 16, verse 18. So from then on, the tradition of the changing of names, no? Kaya nga rin, sometimes, not all the times, but sometimes, just by the meaning of the name, you can actually see his program, quote unquote, his program of governance. For example, si Pope Francis na lang, when he chose the name Francis, people thought, but Francis, no? Then
it was because of Saint Francis of Assisi, no? And we have seen him na talagang he tried to make the church a church of the poor, no? So following the poverty of Francis of Assisi, we have, for example, Benedict the 16th. No? Bakit Benedict yung ano niya? Kasi Saint Benedict is a saint of peace. We have John Paul II, no, na pinili niya yung dalawang pangalan, no? John and Paul. John Paul the First din actually ang nauna, following their predecessors, Popes John the 23rd and Paul the 6th. So sa name pa lang minsan, meron na makikita mo na ano yung gustong i-emphasize ng Santo Papa na ito, no? So they will choose a name, and then later on they will be led to the isala, no? Isang room na tinatawag na the Room of Tears. Kasi by tradition or by legend, yun daw ay doon naiiyak ang mga bagong Santo Papa kasi they are left there to change, no? Ng kanilang maging papal vestments, yung sutana nilang puti, yung kanilang mocheta, yung kanilang surplice or rokete. So as they are changing, mas may time sila mag-reflect kung ano yung ina-assume nilang office, no? And then there, may prepare doon na tatlong sutana, no? So small, medium, large. Famously, si Pope Francis ay lumabas na nakasutana lang. So, nag-hype yung media. Ay, very humble siya. Nakalimutan ng media na bawat papa may ganung ano. If you remember, siguro hindi na ninyo tanda, when Benedict XVI went out, there's actually ano doon, may trick doon eh. Kasi walang nagkasya sa kanyang sutana eh. Kaya ang sinuot niya actually, naka-ano yun siya, naka-jacket sa loob tapos naka-alba, nilagyan lang ng ano, ng mocheta para hindi halata na ano. No? So, mga ganun bagay. So, wag ninyong bibigyan ng, ay, bakit siya nagsuot ng full vestments? Siguro ano siya, mayabang siya. Siguro hindi na siya, ano, kasi conservative siya, maka-Trump siguro siya. No? So, wag niyo pong lalagyan ng ganun. Konsya maarte. Arte siya, oh. Tapos, after that, pagbihis na siya, I think the Cardinal Deacon, the most senior Cardinal Deacon, will go out to the loggia, to the balcony, dun sa may harap ng St. Peter's Square, to announce yung very famous na announcement, no? Na Nuncio Gaudium, tapos yung Habemus Papam, tapos i-announce yung pangalan. So, kuwari, Bracelium Cardinalem Sancta Romana Ecclesia Padillianum, mga kuwari ganun. Imposuit nomini Innocentius, mga ganun, halimbawa. And then the new Pope will come out of the balcony and give his first Urbi et Orbi blessing, that is to the city and to the world. Yeah, it's very important. Ako, ito reflection. It's a form of reflection. Just like in many things in our life, kapag sinabi kasi natin inuuna natin ang ating sarili, minsan iniisip natin kasi, selfish yan. Makasarili. Egotistical. Pero ang isang point of view dito na gusto kong bigyan ng diin, bakit kaya Urbi et Orbi? Pwede naman to the world, then to the city. Di ba? It's because of the fact and the truth that the very first ones that need to be evangelized are the people inside. And of course, ayun, reflection ko yun. Pero yung talagang foundation nun, remember that the Pope is primarily, fundamentally,
the Bishop of Rome. No? Kaya ito, reflection ko lang din to. Ewan ko kung tama o mali, pero nabanggit ko kay Father Lennon kanina. Regardless kung sino mabotong Santo Papa, pero let's take for example, our beloved Pope Francis. It's also the importance bakit pinapalitan ng pangalan mo from Jorge Mario to Francis. Kasi once you become the Bishop of Rome, you now belong to Rome. Hindi ka na taga-Argentina. Roman ka na. So, regardless kung sino maboto, so, US man yan. Kaya sinasabi natin na, kapag conservative, malamang pro-Trump yan and paatras mag-isip. No? And kapag progressive naman, yan ang kailangan natin, progressive, kasi dapat inclusive na tayo. Dapat hindi na tayo nang o-offend ng ibang feelings. Dapat marunong tayo mag-compromise. Saan papunta ang ano? Pero ito, very powerful na interview kay Bishop Barron. Hindi natin maiwasan mag-compare. No? And it's also one of the biggest impacts of the result of this imminent conclave. Kumpara natin, no? Kung ano yung profile nung predecessor sa successor. Pero ito sinabi ni Bishop Barron, the popes have only one commitment, and that is to preach Jesus Christ. And that is to say to the world that Jesus is Lord. Nagkakaiba lang madalas sa style. Pero kahit sabi niya, kahit si Francis, he never deviated from that duty. And rightly so. I also would like to believe. No? Yung mga initial nga na umpukan namin ni Lennon sa online, sa chats. No? Parang Francis came at a time na ang lakas ng mga bagyong tumama sa simbahan. COVID-19, Diyos ko naman, it really shook the world to its core. Then you have here the emergence of these various movements, no, with their own respective ideological and political agenda, and most of them have threatened the very life of the church in specific regions in Myanmar, for example, yung nagkaroon ng kudeta nung around 2020 ata 2021 I guess. So, then you have the Russia-Ukraine war, yung Israel and the Hamas conflict, tapos yung mga violence across regions in the world. And Francis was the Pope during these trying times. But he didn't waver. No? There are also other pressing issues na siguro maganda sa ibang episode mapag-usapan. Pero mga human, not necessarily human rights, no? Mga human issues, no, sa society na gusto ng mundo i-adapt ng simbahan as its own. But Francis stood his ground. Again, wala naman tayong perfecto. No? But he did whatever he can. And whenever he see it fit. No? Pero meron kaming i-recommend nila yan. Siguro ilalagay na namin yung link dyan. It's also a good analysis on, in a nutshell, kung paano ba yung naging other perspective ng mundo sa papacy ni Pope Francis. No? So we have here, tapos na ang conclave. No? And the name na pinipili ng isang bagong Pope will very much likely define. Sorry for the word, allergic tayo dyan ngayon na. Pero in a sense, yun ang magde-define kasi ng papacy niya. At the same time, yung future ng simbahan. Kaya when we say Benedict
And we remember Benedict, the father of Western monasticism, the father of Europe. So you can really see how Europe has really grown, no? Or rediscovered itself during the time of Benedict. Ano pa ba? The Benedictines are known for liturgical renewal, the same time, the breadth of, Civilization, culture. yeah, of the liturgy. And you can see dun sa spirit of the liturgy. Ano pa ba? Dahil siya ang patriarch ng Western monasticism, Benedict, Benedict also is known for his spirituality. Kaya nga isa sa mga appreciation nga natin kay Pope Emeritus Benedict XVI, of all the 66 books he wrote, with over thousands and thousands of homilies and essays he wrote, speeches he delivered, they were all summarized by 4 last words from his mouth during his death. December 31, 2023. Jesus, I love you. Imagine mo, ang lupit, di ba? Lahat ng mga all of these have led to that pivotal moment of his life and his ministry as a successor of Peter. Jesus, I love you. Francis also is like that with the encyclicals he wrote, with the many encounters. Sa kagandahan mo kay Pope Francis, no? He may not have written so much, pero siya yung pinakamaraming media mileage, media coverage na Pope. Pero with all of these, kasi marami naman tayo pwede maging dyan, take. Kami ni Father Leno, medyo similar kami dyan. Well, we honor him, but hindi naman talaga perfect din si Pope. Pero with all that he said, he attempted to communicate to the world that Jesus is Lord. And it will be a challenge for the next Pope. Kasi the problem here is, maraming ginawa si Pope na hindi ginagawa before. At maraming hindi ginawa si Pope na dapat ginagawa before. So the challenge for the next Pope is, mag-aando ba o magre-redo o gagawa ng bago? So ito yung mga tamang usapan na natin dyan. Pero to close this, yung last point nitong ating segment, or yung ating episode rather, ano ba yung importance ng papacy? So to start the discourse, Jesus left that office to Peter, and he made sure that this will continue. Kasi nung sa Matthew 16:18, sinabi niya klaro-klaro yun, ikaw ay bato. Ikaw si Pedro, at sa ibabaw mo, tatayo ko ang aking simbahan. And after the resurrection of Jesus, when he ascended into heaven, Peter took the helm of the leadership. Peter embraced the ministry to be the head. Medyo inano nga natin in a way, appreciation natin, spiritual appreciation, has become the chief or the prince of the apostles. Pero Peter took it with humility of heart. Kaya nga nung papatay na siya sa Vatican Hill, mga boss, hindi ako worthy kasi na mamatay na katulad ng aking master. So sige, okay lang ako magpapako, pero patiwarik, baliktad lang para. And that's how he offered his life. And through all this, through all the years, we have seen how history unfolded, and may mga hindi talaga holy na holy fathers. And yet, tulad ng genealogy ni Jesus, dito ko na-appreciate ang Catholic faith pads. Tulad ng genealogy ni Jesus sa Matthew chapter 1. Hindi natin inalisalistahan yun ng 266. Yung mga nangupal, yung mga involved sa mga iba't ibang skandalo at
violence pa nga, krimen. Crimes against humanity pa nga. Ganoon naman kasi tayo. Part pa rin kasi sila ng history. Pero from them, we learn. Hopefully. Hopefully. No? Kasi minsan, gusto ko sana i-discuss pa dito, paano ba yung papacy nung kasi simula lang ng simbahan. Yung time ng persecution na, Diyos ko, nagmimisa sa ilalim ng lupa sa catacombs. Pwede tayong mag-ano niyan, pre. Episode kapag may bagong ng Santo Papa. Yan Pwede. Yan. Pero yun nga, just to strike this a while the importance of papacy is it's also one of the pillars of our faith. O yung magisterium. Kasi kung tayo, ito, based on paano ko naintindihan yung nabasa ko. Kasi kung everything, like the scriptures and tradition, may tanong nga si JL kanina, Pads. Sabi niya, so ibig mo sabihin, kuya, mula kay Jesus hanggang kay Pope Francis, yung interpretation ng scripture, hindi yun nagbago. Hindi yun naging personal. Yeah, kasi that's the meaning of tradition and magisterium. Kaya kailangan may magisterium. Hindi pwedeng tradition lang, hindi pwedeng scripture lang. Somebody really has to interpret it for us. Otherwise, kung i-base natin yun subjectively and based sa feelings natin, maliligaw tayo. Kaya that's why we always need somebody to translate it for us and to direct us. We always need somebody to lean on. Hindi, naalala ko lang yun. Siguro lang, bilang pangwakas na lang din dito sa ating special episode, no? Sa papacy, sa conclave, no? Ayun. The Pope, no? The church, yung mismong simbahan buo, no? It was willed by God to leave us here on earth with a structure, no? A structure to prepare us to the kingdom. Kasi at the end of the day naman, ang main message naman talaga ni Jesus sa kanyang preaching ay yung kingdom of God. And what is the kingdom of God actually? Sabi ng isang theologian, si Jesus daw ang auto basileia. Ibig sabihin, siya mismo yung kingdom, no? So, our goal, ang end goal ng simbahan ay i-guide tayo papunta sa kingdom of God. The church herself is not the kingdom, no? But she exists so that we can reach the kingdom of God. And now, God willed it na dito pa lang sa lupa ay meron na tayong structure nung kingdom na yun. No? So that's why we have the structure of the church. And the Pope is not someone na leader, kumbaga, in the secular sense. No? Rather, he is someone who unifies, no? Who unifies the church, no? Guides the church, who unifies as the primus inter pares of the College of Bishops, no? So hindi siya Panginoong may lupa. Siya ang office ng Santo Papa is a president in love, sabi ni Saint Ignatius of Antioch, no? The Bishop of Rome presides in love, in charity. So, kaya importante rin para sa ating mga Katoliko ang Santo Papa, no? So, ang pakiusap ko po sa ngayon na especially now, nakamamatay lang na ating Santo Papa, we live these days, no, in mourning, but also in the hope of the resurrection. Napakaganda na matay ang Santo Papa Easter Monday. No, very symbolic na while we are celebrating the resurrection of Christ, the Holy Father was called to the definitive resurrection, no, with Christ. So let us live these days, no, dun sa belief sa resurrection, praying for the Holy Father, at hindi yung mamumulitika,
no, na okay, namatay ang Santo Papa, sino kayang susunod na? Ay, gusto namin si Cardinal ano kasi Pilipino rin. Hindi ganun, friend, no? So we leave these days in prayer. And then when we start, no, officially the conclave, we also leave those days in prayer. In prayer na bigyan ng Holy Spirit ang simbahan ng Santo Papa na nararapat para sa hinihingi ngayon ng panahon, na hinihingi ngayon ng simbahan o sa situation niya. So, again, more than a political event, more than a political gathering, let us remember that these days are spiritual days. These days are days for prayer. Okay? So yun lang po at yun nga. Maraming salamat sa pakikinig dito sa ating special episode. Alam ko po na marami sa atin ngayon nalulungkot. We have, for example, si Doc Luke na talagang very affected siya sa kamatayan ng Santo Papa. We have our friends, no, na talagang nag-reach out din sa atin na after this event, no. So we continue praying for the Holy Father, for the repose of his soul. We also pray for the next Pope, no, so that the Holy Spirit will always guide, will continue to guide the Church. And again po, maraming salamat sa pagsama sa amin. Alam na ninyo ang sasabihin ko. Please subscribe, please rate us kung saan man kayo. You know kung nasaan kami. Social media namin, alam ninyo. And then you have our website, no? Tamang Usapan Podcast. tamangusapanpod.com, di ba? Halatang matagal lang hindi nagre-record. Nakalimutan na ang website. So you can reach us sa email, sa social media, comment to us, anything else na gusto ninyong pag-usapan natin. Ito pala, nalimutan kong manggitin kanina, nabanggit ni Luke sa isang post niya, no? Maganda raw tayong pakinggan ng 1.2x speed. So wala lang. Baka gusto nyo lang i-try. Medyo mabagal yung pacing. Oo. Thank you Don. So ayun, maraming salamat po and tingnan natin kung anong next nating usapan na about Papa sa Santo Papa. 2.0. No? Yeah. Yan. Muli po, ito po si Lennon. At ito po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye.